Eto na, laganap na ang balita na kahit iba-ibang istasyon ang kanyang kinausap ay kinagat na po ni Willie Revillame. Ayon sa kanyang grupo, ang offer ng PTV4. Let's go. Eto na, laganap na ang balita na kahit iba-ibang istasyon ang kanyang kinausap ay kinagat na po ni Willie Revillame. Ayon sa kanyang grupo, ang offer ng PTV4. Hoy! So, ibig sabihin, pinatulan niya na, pinatos niya na. Alam mo, yung pinatos, para bang ito na yung Last na. pinakahuli. Oo, di ba? Oo. Wala nang choice, parang last na yun eh. Ano yung paliwanag mo doon? Nako, wala na talaga eh. Kung hindi niya papapatusin ito, kung hindi niya pa makikipagsara ng usapan ito, Saan wala siya na. pupunta? Saan na? Ikaw, Natanggihan ano na. punto mo? Ay, siguro tinanggap niya lang yun para hindi siya mawawala sa limelight. Okay. Siya. Oo. Pero meron siyang pautang na salita ayon sa grupo. Makikipag-ano daw siya? Makikipagbardagulan daw siya sa noontime show. Ibig sabihin, yung show na gagawin niya sa PTV4, pang tanghali rin? Tanghali? Baka, kasi yun ang lumalabas, may nag-uusapan na sasabak din daw siya sa tanghalian, makigulo. Naku. Alam mo, yung pagsabak na yan, magiging 4 na sila. Ito ay talagang pilian ito ng pinakamatindi, matindi ng konti, at hindi matindi. Ay, Parang ganun yan. oo. Diba? Nakakalokang laban ng ito. At, nako, dito mo makikita dahil 4 na sila, makikita mo talaga kung sino ang kulela. At kung sino ang panalo. Oo. At kung sino panalo talaga. Correct. Alam niyo po, may kasabihan po tayo, ang tao raw pong nalulunod, kahit sa tingting ay kakapit, makapunta lang sa dalampasigan. Totoo naman yun eh. Oo. Diba? Kapit sa patalim, diba? Kasi kung di niya tatanggapin itong sa government station na ito, PTV4, saan pa siya pupunta? Ay, wala. Wala namang kumukuha ang ibang channel sa kanya, diba? Correct. Nagtangka siya, pero hindi sila nagkasundo. Oo, tapos ito naakala natin na hindi rin magtatagumpay kasi nga kung yung ng isang malaking network nag-offer sa kanya hindi niya pinatos, paano ba kaya itong government Station. station? May bayad ba siya dito? Abi, syempre, ano alam naman magtrabaho si Willie ng pro bono? Ay, kasi government station yan eh. Dapat meron ding allowance. Siyempre. Meron din syempre budget para kay Willie. Ay, yung pundo kasi kinukuha yan sa gobyerno eh, di ba? Para doon sa PTV4. So, pagka siguro, baka kasama na siya doon sa pag-budget, yung naaprubahan na ba ng Congress yung itong Idadamay na siya idadamay doon sa budget ng istasyon. Hala, di magkakaroon naman ng ingay yan. Pero alam mo, kahit saan ka magpunta, may mga nalulungkot sa pagpasok niyang ito. Kung talagang ito ay totoo na kinagat na po niya ang offer ng PTV4. Maraming nalulungkot dahil kumbaga sa, di ba meron tayong mga posisyon na pinag-uusapan. Ganyan. Parang yung kay Willie, demosyon. Ay, Galing siya ng ABS-CBN, nanggaling siya ng GMA7, nanggaling siya ng TV5, nagpunta siya ng All TV, at ngayon sa PTV4. Ano ibig sabihin nun? alam mo yung ganun mo, parang pagka sa baseball yung out. Ay, parang Oo, ganun. di ba yung Strike three. strike three, pag moves lang mo na ganun, out. Parang Di ba? ganun. Oo, out na siya. Pero ikaw, honestly, ano ang damdamin mo sa naging kapalaran ni Willie Revillame? Alam mo, ako nalungkot ako sa kanya ngayon. Kasi okay lang yan sa PTV4, pero siyempre alam naman natin pagka government station kasi yung parang hindi masyado tinututukan ng mga viewers, ng mga manonood. Kaya siguro good luck na lang kay Kuya Will. Kung nasaan talaga siguro ang gusto niya, dito na lang siya. Sa palagay mo, babalik yung bango ng kanyang pangalan at yung ingay ng kanyang pagtulong sa ating mga kababayan sa PTV4? Personally na mukhang struggle ito. Kasi unang-una, matagal siyang hindi nakita. Pangalawa, alam naman natin yung history na pinagdaanan niya, kung paano niya ngayon sasalbahin yung sarili niya na wala mga kasamang ibang artistang malalaki. Eh di ba, meron kang isa sa lalaki ng artista, hindi pa rin sumisikat. Hindi pa rin, oo. So paano ngayon? Anong strategy ang gagawin niya dito? Pero syempre, nandyan yung kanyang team. Si Willie, kapag kumilos, may mga dancer siya, may mga kaibigan siyang singers, may banda siya, at meron siyang grupo talaga, full of writers na nagbubuo talaga. Merong namamahala sa paggawa ng kanyang mga games. Kumbaga, ito yung mga tao na talagang hindi bumitiw sa kanya mula noon sa Wawawi pa. In fairness, diba? Sa Channel 2. So, andito pa rin siguro itong kanyang mga think tank, kung tawagin. Diba? Yan yung mga tagapag-isip kung paano kakagatin yung kanyang programa. Kaya lang, ako din sa puso ko, hinahanap ko, para sa akin talaga nakakalungkot. Dahil nagsimula ka doon, at ngayon nandito ka. Ito yung ika nga wala ka na kasing pupuntahan. Nasukol ka na sa dulo, nasa pader ka na. Kaya wala ka na pamimilian. Wala ka ng choice, kundi tanggapin ang offer na ito. Correct. At saka malaking hamon para sa kanya ito. Kasi mukhang siya ang magiging flag carrier ng TV4. Eh paano? Eh ang tagal niya, syempre maninibago ang lahat eh. At alalahanin natin na ang araw-araw may bago ng bago. Hindi mo pwede kung ano yung kinasanayan mo, gagawin mo ngayon. At saka yung labanan na tinatawag sa pantanghaling programa, kailangan ng malaking puhunan. Ay, oo naman. Ay, lalo na ngayon, magkakabilang mga show, time show, nagbibigayan ng pera, di ba? Oo. EAT, dito Weekend Joey of course. Meron pang Showtime, meron pang Tape Bulaga. Tandaan natin, Tape Bulaga. Hindi fake Bulaga dahil didemanda tayo. Ay, oo. Mahirap makipagsiksikan. Ang dami-daming mabibilanggo. Correct. Ang tinawag silang fake Bulaga. So, Tape Bulaga
Bulaga na lang sila. Tape Bulaga na Noon pa lang. naman yun ang Oo. tinatawag natin. Napakahirap pong isipin na makikipagbardagulan si Willie sa tatlong existing noontime shows. Kumbaga ito nga po punong-puno na papasok pa siya pang-apat. Oo. Paano na ito? Diba? Naku, kaabang-abang ito. Mahirap pa naman si Willie makarinig ng mga salitang hindi ayon sa kanyang kalooban. Madali siyang mag-react. Oo. Hindi kaya na itong PTV4 nangungupahan siya doon para merong pang Black time? Oo, Time, nagbabayad? Baka sakali. Ganun ang nangyari kasi syempre para may kita rin ng gobyerno, binayagan na siya. Pwede. Pwede na yun. Ganun. diba? Maraming ano yan Posibilidad. maraming aspeto ng pag-uusap yan. Pwedeng ipoproduce siya ng PTV4 sa kaya lamang nilang budget. Pwedeng magbayad ng airtime si Willie sa government station para kumikita rin naman ang istasyon. Correct. Ay, Or oo. pwedeng co-production ito. Pwede ng rin. kanyang production, ang Will Production. Will sila. Production. Tapos PTV4. Oo, kaya Ganun. pala kinakausap niya, di ba sabi niya, nagsisimula na siya, nakausapin niya yung mga dating yung sponsor ng mga kaibigan. Ako, kailangan niya talagang mag-double time dito, kundi man triple time. Kasi nagkakaubos na nga ang mga commercials. Ay, oo. Nandun na, nagsisiksika na sa EAT. O, paano pa? Ay, Yung wala. iba nga, wala nang makuha. Wala na. Paano kay Willie? Maliban na lang kung talagang yung agimat niya noon, nung panahon na namamayagpag siya sa ere, ay asa kanya pa ngayon. Hawak pa rin niya ang mahiwagang bato. Ay, Diba? At saka syempre, dahil nga kahensya to ng gobyerno, di ba? Baka tulungan siya ng gobyerno kasi pag kumunlad ang programa niya, kasama rin ang pagunlad. Nabibitbit. Nabibitbit Oo. ang gobyerno. Alam mo, Pwede din. mahabang usapin yan. Kapag tinulungan si Willie, napapamunlad yung kanyang show, ang ano sa gobyerno, bigas, gasolina, kung ano-ano pa. Ay, oo. Inunan nyo pa na tulungan si Willie Revillame, samantalang ang mga kababayan natin na pinangakuan nyo na magiging 20 pesos na lang ang isang kilong bigas. Nagpapakahirap nyo yan. Paano ang baha? Marami yan. Ay, oo, Maraming maraming susumbat. question. Oo. Oo, Diba? paano? Okay, so pagkatapos ni Willie Revillame, ito naman ang nangunguna po sa labanan ng Ay, pantanghaling oo. programa ng Philippine Television, ang EAT. Ano ito? Nako, ito na. Ano ang title? At EAT. Anong EAT? Ano 880? Ano to? EAT. Ayun, ulitin natin. Ang nangungunang noontime show sa Pilipinas, ang EAT. Tama ba yun? ano ba Perfect. siya? Ano ba? Mag-practice. Pinractice niya. Kaya nakaupo siya sa hagdan kanina pa. Oo. EAT. Paano mo sasabihin na kanila ang huling alaka among the programs na naglalaban-laban sa pananghalian? Oo, hindi kasi yung sinasabi kasi yung ipinagmamalaki kasi ng Tape Bulaga na nakuha na nila yung trademark. Only the trademark lang naman yun eh. Ano ba ang pinaglalabanan? Ang pinaglalabanan kasi yung pangalan talaga na Tape Bulaga na yung ano ba tawag yung Pati content? Oo, yung content Ah. impregment ba yun? Yung sa IPO? Copyright. Copyright yun. Hindi nga sa IPO ang copyright infringement. Ah. Pinaglalabanan yan sa korte. Sa korte, Ang oo. sa IPO, yung nakuha ng Tape Incorporated. Yun yung trademark Oo, nila. Trademark. Yun yun. Oo. Pero siyempre ang hinahabol dito ng Tito Vic and Joey, yung talaga yung copyright Okay. na ano kaya idinimanda nila yung Tape Bulaga para makuha nila yung copyright. Kasi alam naman natin yung copyright na yun na nanggaling talaga sa kanila. Yun ang lahat-lahat. Oo, Oo. na kinumpos si Joey yung kanta, tapos Ni Vic Vic Soto Soto. yung kanta, tapos yung pangalan na Bulaga ay nanggaling kay Joey De Ang Leon. lumalabas Oo. nga ngayon, hindi si Bossing Vic ang gumawa Ng- ng melody. Hindi gumawa daw ng melody niyan. Oh, si Alam. Vincent Muncio ba yun? Ay, Na taga Taga-Tape Incorporated. Tapos nilagyan lang daw, nilapatan lang ni Bossing Vic ng mula apari ganun? hanggang hulo. Lahat na ito ngayon. Kaman at kaman to ngayon. Grabe. diba? Napakahabang usapin nito. Kahit ano pa man humabang usapin nito, ang tanging masasabi lang natin dito, nasa kanila talaga ang Totoo yun. halak. Ito po, unang-una na lamang po sa issue ng mga commercials. Kayo naman po ang saksi. Marami na nga pong kababayan natin ang medyo naiinip na sa bawat commercial gap ng EAT ngayon. Dahil pagkahaba-haba, ika nga natin, nakapaglaba ka na, nakapagsampay ka na, nakapagpamalansya ka na, andun pa rin, commercial pa rin. Saan ka naman nakakita? 101 Oo. ang commercial spots. Parang ano yun, Oh, parang sa isang Dalmatian. show. Mhm. 101 Dalmatian. Oo. Oh, diba? At hindi pa dyan, idadagdag pa natin ang social media account na kung saan Oo. tutok lahat Ay, oo. sa kanila. Sabi po nila, ay nilampasan na namin ang EAT. Ay nilampasan namin ang Tito Vic and Joey. Kayo rin po ang saksi. Social media wise, nakita nyo, ang layo po ng agwa. Television wise, kung nanonood kayo, number 1 pa rin ang EAT. Oo. Bakit po natin sasabihin na natatalo ang Tito Vic and Joey? Diba? Ay, nako. Kaya kahit ano pa ang gawin ng mga nagdadadakdak yan, walang kalaban-laban. Parang diba? kung pag ihambing mo sa awards night, parang sabihin, sa iyo yung trophy, sa amin ang box office. Oo. Oh, di ba parang ganon? Sa inyo na ang tropeyo. Oo. Amin. Ang box office. Ang kita ng Oo, pelikula. ang kita. Parang ganon. Eh sa negosyong ito, ang importante dito yung balik, Yung kita. Ah. At saka hindi natin po pwedeng sabihin na magsasayang isang programa ng gano'n na lamang. Kita nyo po, napakasaya nila sa loob ng ilang araw. Kasi nga, Oo. nakuha na nga nila yung sa IPO. Ay, oo, pinagmamalaki nila. Talagang pinagmalaki nila yun. At siguro kahit tayo naman ang taga roon, ipagmamalaki rin natin. Oo, masaya Nalakuha tayo. natin Correct. sa IPO. Correct. Pero, pagkatapos ng ilang araw, meron namang hindi kagandahang balita na pumasok na sa kanila din naman tumama. Ay, oo. Diba? Alam mo. Ano yun? Yung kasi nabasa ko kasi na si
Romeo Halosos Jr. CEO ngayon. Oo, kasi siya Ng Tape ngayon Incorporated. CEO ng Tape Incorporated na parang naglabas ang Korte Suprema na itinanggal sa bilang congressman sa Hindi District siya 1. nanalo. Sa District 1 ng Zamboanga del Norte. Dahil hindi So, siya ang nanalo nung panahon na yon. Kaya balanse ang buhay no? Oo. Magsasaya tayo. Sabi nga nila, kapag may natanggap ka magandang balita, huwag kang masyado nagsasaya. Nakakatakot yung kasunod noon. Ay, oo, Tsaka may nga. pambalanse yan. Baka mamaya, meron namang balitang dumating na hindi kagandahan. Di ba? Oo, Ganun lang. kaya dapat kalma ka lang. Huwag kayong yayabang. Oo, Kasi totoo, oo. mahirap mong bawiin yung mga nagsasabi mo nagmasaya ka eh. Oo. Dapat simple lang. Correct. Chillax lang. Totoo. Kasi baka mamaya may pumasok na balita. Ayan na nga, di ba? Oo, kasi di ba sabi nila huwag ka masyadong humalakak. Kasi baka may kasunod na Pag-iyak. Oo, pag-iyak. Di ba lagi sinasabi ng matatanda, huwag kang masyadong umahalak ka, nakakatakot. Baka ang kasunod yan, pag-iyak. Oo. Ay, Tsaka di ba tayo mga magkakaibigan, naku, saya-saya ko, naku, mamaya siguro Oo, naiiyak ako. oo, Di ba may oo, ganyan? oo. Oo. Tsaka pag magkakasama tayo, ang saya-saya natin, nakakatakot yung kasunod nito. Correct. Ano kaya anak kaamban dumating, di ba? Totoo. Balanse po kasi ang buhay. Totoo po yan. At eto na ngayon, di ba? At yun na yun sa pagsasaya nila, yun ang nangyari. May malungkot na balitang dumating sa kanila. At apektado Oo. sila, syempre. Ah, syempre. Profesyon nila yan. Oo. Pagiging politiko, hindi naman sila negosyante lang. At saka another kasiraan na naman ito. Yun yun eh. Meron na namang maisusumpa. Correct. Di ba? May babato na lang sa kanila. Ikaw nga, natanggal sa ganito, ganyan. Di ba kahit na wala kang kinalaman doon, pagkakataon lang talaga ang nagsabi. Basta, ang masasabi lang natin, sa anumang pong aspeto ng labanan, nangunguna pa rin ang Tito Vic and Joey, ang EA. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.